Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Scorpio for the month of April in 2024. Unahin natin ang general forecast, and then susundan to ng career and money, and then relationships and love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Unahin natin ang general forecast. General forecast. Scorpio, I see you as somebody who is changing yourself for the better. Ini-improve mo yung sarili mo and you are doing things para matanggal yung mga bagay na somehow hindi na nakakatulong sa'yo. Yung mga habits mo na dapat talagang matagal mo nang tinanggal, ngayon tinatanggal mo na siya. Nakikita ko yun sa inyo. Queen of Wands, lahat kasi ng actions mo ngayon, may inspiration kasi kumbaga meron kang gustong gawin. However, nakikita ko rin sa inyo na somehow may factor na parang nawawala hindi mo alam kung para saan ba ginagawa yung mga bagay-bagay. Kumbaga para saan ka papunta, ganyan. Kumbaga may gusto kang gawin pero hindi mo alam saan ba yun papunta. Parang somehow may feeling na parang hindi ka sure kung ano bang gagawin mo because hindi mo alam sino pagtatanungan mo, hindi mo alam sino ang hindi ka sigurado kasi hindi mo tansyado, hindi mo alam ano yung, alam mo yun, may mga bagay na hindi ka sigurado pero alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Alright? Ang advice sa inyo sa buwan na to is to be this person na kahit anong mangyari, punong-puno ka lang ng pagmamahal and punong-puno ka lang ng confidence and calm with this parang kumbaga kahit ang gulo-gulo ng mga bagay sa labas ng sa lugar ninyo, sa mga nangyayari sa inyo, ikaw kalmado ka lang and hindi ka nag-react kasi kahit ang gulo-gulo nila, ikaw parang chill lang ako, papansinin ko lang kayo pero hindi ako mag-react, hindi ako sasali, hindi ako magsasalita. Okay? Parang iniisip mo kung ano yung dapat mong gawin Then, kung kaya mo yun gawin, hindi mo masasira ang sarili mo, hindi ka mawawala sa sarili mo, and kaya mong i-extend yung success mo sa buwan na to. Okay? Kasi ang nagpapahirap sa iyo is marami sa inyo is yung challenge ninyo is masyado kayong reactive kasi. Siguro in the past, mapapansin din niyo na masyado kayong naging reactive in the past. Ngayon nasisira yung mga bagay-bagay. Okay? So, i-reflect yun sa sarili ninyo. Kasi yun yung mga messages na parang kailangan mo daw tanggalin yung part na yun sa sarili mo na medyo masyado kang ma-react. Okay? So, punta tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please subscribe, hit the like button. If you are on YouTube, like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading, ang videos na ito. Mga late na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa buhay natin. Okay? Okay, Scorpio, pagdating sa career and money, madami kang binago sa trabaho mo Madami kang ini-improve, madami kang ginagawa for yourself. Scorpio, you are full of ambitions. Ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong abutin. Actually, kayang-kaya mo talaga there is just this feeling na parang kulang ang time mo or ang pera mo. Parang kumbaga, may mga gusto kang gawin pero may something kulang kasi Kaya parang minsan hindi mo alam kung paano mo ipupursue or paano mo i-achieve ang mga bagay na nangyayari or kailangan mong gawin. Okay? Yun yung nakikita ko sa inyo. Ang advice sa inyo, Scorpio, pagdating sa pera, and pati pati na rin ang career mo, is wag masyadong maluho. Wag masyadong magastos. Kasi, or wag masyadong magyabang. Yung mga ganon, kumbaga, ano ka lang, stay low ka lang, and
huwag mong sasayangin din yung mga oras mo na nakatanga ka lang, or alam mo yon, gawin mong productive ang sarili mo, Scorpio, kasi may mga bagay talaga na hindi siya magagawa, or may mga bagay na kailangan mong tanggalin para magawa mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. Okay? Yun yung sinasabi sa inyo for April. So kung magagawa mo daw yun, Scorpio, ah yung mga bagay na hindi masyadong tama noon is pwede mong baliktarin. Kumbaga yung mga pwedeng baliktarin na mga bagay, mababaliktad mo. Ngayon, kung hindi mo naman daw iayusin, ay hindi mo naman gagawin, then kumbaga magiging ano pa din, kumbaga magiging ganun pa din yung mga yung mga hindi masyadong magandang nangyayari sa inyo. Magiging ganun pa din siya. So you really have to do things, no? Move on tayo sa relationships and love life. Relationships and love life for Scorpio, April 2024. Alam mo, paulit-ulit tong mga cards mo. So, sa tingin ko talagang ito yung energies mo eh. Ayan, no? Pare-pareho eh. So, Scorpio, pagdating sa love life mo, ayun nga. Gusto ko yung talagang paulit-ulit na tinatanggal mo yung mga negativity sa sarili mo. Tinatanggal mo talaga siya lahat. And yung mga bagay na parang matagal nang andoon sa loob ng buhay mo, or nasa habits mo, talagang tinapilitan mo siya eh. You're really changing things up. Nakikita ko yun sa inyo. And also, ikaw mismo, pagdating naman sa love life mo or sa relationships mo, medyo matipid ka rin pagdating sa pera or pagdating sa oras mo. So nakikita ko sa inyo na medyo nagiging mas push ka muna, or mas nagiging sa sarili mo muna lahat ng mga bagay. Kumbaga mas nakafocus ka siguro sa sarili mo. Siguro naisip mo din siguro na ang dami mong nagastos, ang dami mong kailangan pang gawin. Parang ngayon nag-extra habol ka. Yun nga lang, pwedeng maapektuhan yung mga relationships mo. Okay? Ang advice sa inyo is to be very passionate and to be this person na parang kung ano yung gusto mong gawin, hanapin mo yun sa passion mo, sa ideas mo, sa mga gusto mong mangyari, sa mga dreams mo. Gawin mo yun. Because kung hindi mo daw yun gagawin, then you will always be one step below. Yun yung sinabi sa akin, one step below. Kumbaga parang lagi kang may hinahabol. So, always be focused sa kung ano yung dreams mo. Ano ba yung gusto mong ma-achieve. Okay? Iwan natin. Ayan, ganyan pala yan. Ayan, para nakikita ninyo. Kuha na tayo ng advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nga pa yun napapanood, hanapin nyo lang po yun sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Okay, ang daming pinapakuhang card. Okay? Okay, ang dami yung cards, guys. Okay, listen natin. Yan, unang-una. Raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Okay, ganda yan. Raise or promotion. So may upgrade pagdating sa inyo. Visualize abundance in all forms. God gave you such a spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience. Imagine mo lahat ng gusto mong mangyari. Huwag mong lilimatahan ang sarili mo. Abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Ano ba yung mga gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? I-feel mo na nandito na siya ngayon. And express mo, i-feel mo talaga siya. Travel, journey, path, location. So there is a
a situation for you that parang pwede kang may makahanap na um, iba pang pwedeng pagkakitaan somewhere else, or there's an opportunity for you to change locations or kung saan kayo nakatira. Despair, I need your divine intercession right now, O Great Spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love. So wag kang matakot kung minsan may mga challenges ka. Kumbaga, in other words, ipasa Diyos mo, and kung ano yung plan niya para sa'yo, yun ang gagawin mo, yun ang makukuha mo, okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may habangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.